Nabalitaan niyo ba itong pangyayaring ito na nangyari sa Basilan na lumubog na Roro at sa ngayon ay marami pa rin pinaghahanap na nawawala at meron na rin naitala na mga namatay. Mga kaibigan, mga kapatid, marami talaga sa buhay natin na hindi natin inaasahan na mangyayari. Marami mga bagay, marami tayong mga plano sa hinaharap, marami tayong iniisip na dapat nating gawin, marami tayong gusto pang makamit na mga pangarap. Pero alam niyo po, ang buhay ay sadyang ganyan. Hindi natin nalalaman kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. At marahil ay merong mga tao sa pangyayaring yan na tila ba panatag. Tila ba hindi nila iniisip na may mangyayaring ganyan, hindi nila iniisip yung mga trahedya at panganib na pwedeng mangyari. Yung tipong nag-iisip lang sila ng maayos, payapa at makakarating sa pupuntahan at hindi nila alam ang may mangyayaring hindi maganda at lulubog ang kanilang sinasakyan. At yan po ang tunay na realidad ng buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Katulad na lamang nung nangyari sa Air India flight na hindi naman nalaman nung karamihan na nakasakay doon na tila ba panatag silang makakababa pa sila ng safe. Pero ano nangyari? Maraming pangarap ang gumuho. Maraming mga pag-iisip na tila ba akala nila ay makakarating pa sila sa kanilang mga pamilya, magagawa pa nila yung trabaho, pangarap, na bubuuin nila sa lugar na kanilang pupuntahan. At ganun din po sa pangyayaring ito dahil mayroong mga pangarap na gumuho na, marami ng tao ang nanglupaypay at nanghina sa pangyayaring ito. Kaya't alam nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, yan talaga yung realidad ng buhay na sinasabi ng Biblia. In Proverbs 27:1, hindi natin nalalaman kung ano ang bukas. Anong sabi ng James 4:14? Ang buhay ng isang tao ay parang singaw, hinalintulad dyan sa isang singaw lamang, na maya-maya mo ay nandyan, ay maya-maya ay wala na rin. Ganun lang po kaiksi ang buhay ng isang tao, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't saan mo pa dapat igugol ang iyong buhay habang ikaw ay nandito pa sa mundong ito, dahil hindi mo alam kung ano pa yung mangyayari sa mga kasunod ng iyong buhay. Kaya't mas mahalaga, mga kaibigan, mga kapatid, maunawaan natin na habang tayo ay nabubuhay, na magampanan natin ang ating tungkulin hindi lamang sa pangsariling kapakanan, hindi lamang sa future ng sarili natin, maging sa kapakanan ng ating sarili para sa Diyos, dahil mas mahalaga na ikaw ay makapaglingkod sa Diyos kaysa paglingkuran mo lang ang sarili mo, na magiging walang kwenta ang lahat ng yan kung ikaw ay darating sa takdang araw mo na hindi mo man lang ginamit ang buhay mo para sa Panginoon. Remember now thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Kaya't sa mga taong hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ito po ang isang realidad na hindi kayang iwasan ng tao, na pwedeng mangyari ang mga bagay na yan sa kahit na anong araw, anong panahon, dahil hindi mo matitiyak kung ikaw ay ligtas pa bukas, kung ikaw ay buhay pa. May mga pangyayari sa ating buhay na tila ba akala natin banayad ang lahat, okay ang lahat, safe ang lahat, pero hindi mo alam, hindi ka sigurado dahil hindi natin nalalaman ang hinaharap. Kaibigan, kapatid, kahit nasa ang lugar ka pa, kahit dumadaan ka lang sa pedestrian o kung saan ka man lugar naroon, alam nyo ba, sa panahon natin ngayon, napakarami ng binalita na mga pinapatay, namamatay at kung ano-ano pang trahedya. Yan ang katunayan na hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa iyong buhay. Kaibigan, kapatid, bago pa mangyari ang bagay na yan, remember now thy Creator. Alalahanin mo na ang iyong manlilikha habang may panahon ka pa, habang ikaw ay may lakas ka, habang nabubuhay ka pa, dahil hindi mo alam pag dumating na ang iyong takdang araw, marahil hindi mo talaga gugustuhin ang mangyayari sa iyong buhay. Kaibigan, may pag-asa ka pa. Kilalanin mo ang Panginoon habang ikaw ay may buhay pa, habang kaya pong pa, sumampalataya ka na sa ating Panginoong Jesucristo, dahil yan ang whole duty of men, ang paglingkuran natin ng ating Panginoon. Kilalanin mo ang iyong manglilikha, dahil siya ang tunay na nagbigay sa iyo ng buhay, lakas, kakayanan, at siya rin ang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan, ng ating mga kinakain, ng ating lakas, ng ating hininga sa araw-araw. Siya ang tunay na nagigising sa atin. Kaibigan, kapatid, huwag mo namang hayaan na darating na lang ang panahon na yung takdang araw mo ay aabot na sa iyo pero hindi mo pa sinasampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon pa lang, kilalanin mo na ang iyong manlilikha habang may lakas ka pa at kaya mo pa. Dahil tatandaan natin, ang realidad, hindi natin nalalaman kung kailan darating sa atin ang ating takdang araw, dahil yan ay naka-appoint na sa atin. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.